Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow, at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like,
follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong kakalimutan, maaari mong ibahagi ang video na ito. Don't forget to share this video and start a watch party. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Ikaw ba ay nalulungkot? Ikaw ba ay nangangailangan ng gabay? Nawawala ng pag-asa? Ikaw ba ay may galit? O kaya naman nag-uumapaw ang iyong puso ng galak at kasiyahan? Halika kaibigan, usap tayo. Samahan mo kami. Ang atin pong mga head pastors ay bukas ang linya upang ikaw ay ipanalangin. Maaari nyo kaming tawagan sa ating prayer line 0917-460-4080. Expect a miracle today. Miyerkules at Biyernes, alas 5:30 ng hapon. At huwag kakalimutang mag-like, follow at subscribe sa ating JCTV social media sa Facebook, Instagram, and YouTube. At huwag mong Praise God! Magandang hapon po sa lahat ng mga sumusubaybay na ating pong programang Expect a Miracle Today, na kung saan po ay pinapahayag natin ang mabuting balita sa maraming pong tao. Ito po tuwing araw ng Miyerkules, alas 5:30 hanggang alas 6:30. At tuwing araw po ng Biyernes, katulad po ngayon, alas 5:30 hanggang alas 6:30. Kayo po ay tumutok lamang po sa sabi ng Psalm 107 verse 20, He sent His word and He healed them and delivered them from all destruction. Kapag araw po ng
Biyernes, ang ating pong tinatalakay ay patungkol po sa healing, deliverance, signs and wonders at patungkol po sa church. At purihin po ang Panginoon ngayong araw na ito. At bago tayo manalangin, ay bumati muna yung ating pong isa sa guest natin. Kaisa-isa pa lang nating guest ngayon. Siya po ang National Director ng CBMAP, Christian Bishop Minister Association of the Philippines. At kasalukuyan pong nagpapastor sa Jesus Christ the Redeemer Worldwide Ministries. Siya po ay taga Bukawi, Bulacan. At siya po si Bishop Ray Santillana para batiin muna kayo ng magandang hapon. Magandang hapon po sa inyo mga minamahal kong tagapakinig at tagapanood sa programang ito. Ako'y naniniwala at nananampalataya na ang bawat salitang magmumula sa programang ito ay hindi babalik ng walang kabuluhan. Binabati ko po kayo, wag po kayong bibitaw sapagkat napakahalaga po ng ating pag-uusapan sa oras na ito. God bless you po at pagpalain tayong lahat ng Panginoon. Praise God. Tayo muna idadako sa ating Panginoon Diyos upang tayo humingi ng gabay sa tulong ng Espiritu Santo. Panginoon Diyos, maraming po salamat sa buong sanlinggo na matatapos na naman sa araw na ito. Pagpalain mo po kami lahat. Salamat sa kalusugan, kalakasan, panibagong buhay. Pagpalain mo lahat ng mga listeners, mga viewers now sa Asia, Southeast Asia, sa Amerika, sa ibang panig ng daigdig. Alam po namin, your word will not return void. Jeremiah 1:12, you will hasten your word to perform. Release, Lord, your power, your miracle, your signs and wonders. At pati, Panginoon, uhawin mo ang aming puso sa pakikinig na iyong salita. Sama sila naroon sa kanilang mga tahanan, sa kwarto, o nasa sakyan, pauwi sila at balutan kami lahat ng iyong dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo. Lord, we thank you, we bless you, Lord, today for your name's sake and for your glory's sake. In Jesus' name this we pray. Amen and amen. Para po sa lahat ng sumusubaybay ng ating programang itong Expect a Miracle Today, nandoon po sa inyong ibaba ng inyong telepono, sa inyong FB live streaming, meron doon nakalagay na share. Pakipindot nyo yon, pagkatapos ay i-like nyo pati lahat ng kaibigan nyo para makapanood po ng patungkol sa salita ng Panginoon. At kung kayo naman po ay meron mga prayer request, meron tayong mga sa kabilang studio, nandoon po ang kumukuha ng ating mga prayer request para mamaya-maya, 10 minutes before the closing, ay maipanalangin namin kayo. Yun po ang trabaho ng mga pastor para kayo'y idulog sa Panginoon, i-bless kayo, at kung ano man ang kahilingan nyo, ang Diyos po ay tumutugon sa ating panalangin. Praise the name of the Lord. At purihin po ang Panginoon ngayong hapon. Sa lahat po ng mga nanonood ngayon, nakikita kayo ng Panginoon. Kayo ay sabik na sabik sa salita ng Panginoon. Napakaganda ng ating talakayan ngayong hapong ito, sapagat ang kalaban natin na hindi lamang po COVID-19 o tinatawag na pandemic, kundi meron din tinatawag na pandemic spiritual na sinabi ni Jesucristo sa Matthew 24, sa huling panahon, even the elect will be deceived by somebody na talagang taliwas sa salita ng Panginoon o sa doktrina ng Panginoon. At bago tayo batiin natin yung kung may oras pa tayo, batiin natin yung mga followers natin, listeners. Basahin muna natin ang salita ng Diyos sa 2 Timothy chapter 3 verse 16. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be complete, thoroughly equipped for every good work. Ang pag-usapan po natin ngayon ay patungkol po sa mga doktrina ng Panginoong Hesukristo, at ang pangalawa ay patungkol po sa local church na the relationship between the pastors and the flocks. Hallelujah. At ngayon pong hapon ay batiin lang natin sandali, Bishop Ray, itong pong mga followers natin na nakikinig ngayon. Binabati natin sila Sister Klein Castro Santos, Amelia Burnos, Ana Palsis, Elsie Gonayon de la Cruz mula po sa Hong Kong, Ana Palsis, Maylin Jimenez mula po sa Yulong. God bless you sa inyo. Si Ate Flor Mabanglo, Rodora Peralta, magandang hapon po sa inyo, Ninang Rodora.
At si Teresa Sigismundo Abogado. God bless you. Si Ate Pe Marpil, nanonood ngayon. Ano? Si Brother Tom Tanghal. Ayan po ang pastor ng Kenya. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Si Samo Jusen, God bless you. Sa Hong Kong yan, si Ate Emilia Villanueva. Si Samo Jusen, God bless you mula sa Hong Kong. Meli Abalos Bautista. Lahat po ng mga taga Macau at mga taga Hong Kong. Happy watching po sa inyo lahat sa pangunguna ni Pastora Banji Pineda. Si Jay Layog, magandang hapon sa lahat ng mga taga Hermosa. Maayap abengi kay kayo sa lahat po ng mga Kapampangan sa Pampanga, sa Capas Tarlac, sa Sesmuan at saka sa Mexico, Pampanga. Si Sister Glessy Ibias, sabi dito, Shalom, Shalom, Hallelujah. Si Pastor Lawrence Malangin, nanonood ngayon na masayang masaya, purihin ang Panginoon. Si Marilu Brea, God bless you. At si sino to? Si Brother Efren Ayaay, magandang hapon po sa inyo lahat at i-bless kayo ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Si Sunny Santos, mga taga KK, Kota Kinabalu. Salamat Petang. God bless you sa inyo lahat. Si Seth Baligod, hello po, prayer request. O mamaya na yung mga prayer request, pagpe-pray namin kayo. Happy watching, Brother Seth Baligod, na imbag nga aldaw kada kayo amin sa inyo lahat dyan. Si Lovely Mick, God bless you. Si Ate Lily Gallegos Mendoza, Sister Lily, pagaling po kayo at ang kalusugan, kalakasan ng Diyos ay sumainyo. Si Francis Guno Butlay, God bless you. Wilfredo de la Peña, Diana de los Santos, si Shell Barion mula po sa Hong Kong, Marisa Vergara, Ricky Inchero mula po sa Kabangkalan, Negros Occidental, God bless you. Si Sister Baby Rosemary de Guzman at ang buong pamilya nanonood ngayon. Susie Dilag Pineda. Si Ana Palsis nagbigay ng 50 stars. Sir Cristina Salvador Lucero, God bless you. Si Taiga Nakayama, Kombawa Arigato. Si Ising De Leon, God bless you. Daniel Parel, hallelujah. Flor Delis Anet, God bless you. Si Benjamin Centeno, magandang hapon sa inyo. Si Lorna Bigino, magandang hapon. Sister Pastora Lorna, happy birthday sa iyo pong kaarawan. Mahabang buhay pa, ipagkaloob sa inyo ng Diyos at masayang puso na naglilingkod sa ating Panginoon. Miriam de la Cruz, God bless you. Rogelio Barcelona, Lynn Palma, si Pastora Lolit Amon, Brother Bibing Santos, magandang hapon. Arsenia Bachiller Fernandez, good afternoon. Si Tess Bachong, Pastor Jojo Salonga, God bless you. Si pinipili ko muna yun, nabati ko na kayo. Francis Guno Butlay, ito, nabati na natin to. Ang aking may bahay, Pastora Lily Malangin, magandang hapon sa iyo, my dear, I love you. Si Laura Sagala, God bless you. Ana Gomez, hallelujah. Si Alicia Villanueva Lorenzo, magandang hapon sa inyo. Inaanak pati kay Brother Mar at sa iyong mga anak. God bless you sa inyo lahat. Hallelujah. Si Jane Manawag Barrera, God bless you. Si ang ating pong doktora Rubian Estraita de Guzman Pestaño, magandang hapon po, sabi niya. Si Jane, ayun, nabasin na natin. Please tap the share button. Thanks. God bless you. Paki-share, like and share po ito. Sabi ni Sister Rosemary de Guzman, praise the Lord. God bless you. The baby, Jemeline Pancho, God bless you. Si Bergeline Arellano mula po sa Hong Kong, nagbigay ng 150 stars. At kayo po mga nagbibigay ng stars, diretso na po yan sa ating pong BPI account. Dire-diretso po yan. God bless you, Guillermo Cristobal, Elisa Dos, magandang hapon. Merlita Legaspi, God bless you. Maribik Yap Nugit, I'm dear. Praise God. At purihin po ang Panginoon. Oh, napakarami pong nanonood. Hallelujah, praise God. Ayan.
Si Josepina Meneses Robles, God bless you. Si Malangin Bautista, yung aking anak, magandang hapon. Pa-shoutout po sa mga Monday Cell Group, Victorino Espirito, Lola Niraha, Paulita Bire, Ligaya Gamad. Last 2 minutes na lang ating bate. God bless you sa inyo lahat. Si Reds Victoria mula po sa Japan, sa Machida. God bless you. Si D mula po sa Bicol. Hallelujah. Marhay na banggi sa imo. Hallelujah. God bless you. Ayan, tayo dadako na. Ayan. Purihin pong binasa kanina yung 2 Timothy 3:16 and 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable doctrine. Ngayon po ay tatalakayin natin, sabi ko nga kanina, kung merong pong COVID-19 na lumalaganap sa buong mundo, yan po ay literal para ng katawan ng tao. Meron naman pong naggagagala din na mga espiritu na para sirain ang pananampalataya, yung tinatawag na wrong doctrine. Kaya po mahalaga, pinag-aaralan po ang tamang doktrina na ayon sa salita ng Panginoon. Sapagat ayon ng Diyos na ang kanyang mga anak, sabi ng Hosea 4:6, my people are being perished because of lack of knowledge. Bilang pong mga lingkod ng Panginoon, gusto nating salaysayin, gusto nating sabihin sa maraming mga nanonood ngayon ang tamang doktrina at pag-aaralan natin ang mga mali at saka yung tama. Paano ito naging tama? Bakit ito naging mali? At isa po dyan na kumakalat ngayon, yung mga tinatawag na katuruan patungkol po sa hyper grace. At hindi po tayo nahihiya na itama ang mga taong naliligaw at nanliligaw nito patungkol po sa mga taong nililigaw nila sa huling panahon. Tandaan niyo po mga kapatid, kaibigan, bawal magdagdag at magbawas ng salita ng Panginoon. Kung ano po ang sabi ng Biblia, yan po ay totoo. Heaven and earth shall pass away, but the word of God never been pass away. Matthew 24:35. At ang sabi ni Jesus sa John 6:63, the word I speak unto you, they are life. Kaya po, tutunghayan po natin ngayon para maintindihan po ng mga listeners, mga viewers, na tayo po ay huwag mailigaw sa huling panahon. Sabagat delikado po ang panahon ito, sabagat si Jesus Christ may sabi mismo sa Matthew 24 na kailangan mag-ingat tayo sa mga taong nakakasalamuhan natin mas lalo kapag hindi tama ang doktrina nila. Tatawagan natin ang ating pong guest ngayong hapong ito upang sagutin lahat ng mga katanungan. Kung kayo po ay merong mga tanong sa ating pong tinatalakay, isulat nyo kaagad dito at sagutin po natin live on air para live sa lugar na ito at para sagutin ang tama tungkol sa mga kanyong katanungan. Unang tanong ko, Bishop Ray Santillana, bilang ikaw ay National Chairman ng CBMAP, alam po natin noon ay nagbibigay buhay sa lahi ng tao. Maraming pong kumakalat ngayon patungkol sa doktrina ng tungkol sa grace. At sila po ay nagtuturo at meron pong tinatawag na dagdag, meron pong tinatawag na sila lang daw po dapat magturo nito. Ano ba masasabi mo rito sa tinatawag na hyper grace? Bago ko sagutin yung katanungan yan, nais kong basahin Proverbs 16, verse 7. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, when a man's way are pleasing to the Lord, He makes even his enemies live at peace with him. Tao ay tama ang buhay sa Panginoon, maging ang kanyang kaaway ay nagiging maayos makipag-ugnay sa Kanya. In other words, ang sabi po ng banal na kasulatan, you will know them by their fruit. Yung pong grace po, mga giliw na taga-subaybay, ay matagal na po yan. Kaalinsabay na po yan ng creation ng Panginoon. Hindi na po bago ang grace ng Panginoon. Mula po Genesis hanggang Revelation, nando na po ang grace ng Panginoon. Kaya po ang kalungkutan lamang po natin, para bang nagkakaroon ng branding sa ating kapanahunan ngayon, na kapag ang grace ay ipinangaral ng mga pastor,
na hindi kabilang sa sinasabi nating hyper grace, parang hindi na grace yun. Ikinalulungkot ko pong sabihin, mga giliw na taga-subaybay, na ang grace po ay galing mismo sa Panginoon. At ito po'y matagal na. Ito po'y nararanasan na ng mga lalaki at babae na tunay na sumusunod sa kalooban ng ating buhay at makapangyarihang Diyos. Ano po ba yung grace? Sa Bible po, ito po ay unearned, undeserved favor of God. Hindi ka dapat bigyan ng pagmamahal. Hindi ka dapat bigyan ng kaligtasan. Pero dahil sa biyaya ng Panginoon, mas higit ang biyaya ng Panginoon kesa sa kasalanan ng lahi ng tao. Pero ang nakalulungkot po, mga kapatid, nakakalimutan po yung pang-apat na grace na tinatawag. Meron po tayong binanggit, uulitin ko, undeserved, unearned, unmerited grace. Pero nakakalimutan po yung pang-apat. Ano ba At yung ito pang-apat? po yung tinatawag nating kindness. Kapag pinag-uusapan po yung grace na yan, parang yung iba, okay lang masaktan ng damdamin, okay lang masira ang relasyon. Kasi po, nagbate na lamang po sila sa pansariling kan at pansariling interes pagdating sa issue ng grace. Nakalimutan na po nila yung pang-apat, yung kindness na kinakailang ipakita, tinuturuan ng salita ng Diyos. Praise God. At yan po ang ibig sabihin ng grace. At meron pong mga katanungan at sasagutin po natin sa liwanag ng salita ng Panginoon. Ang unang tanong nila sa doktrina po ng mga hyper grace, una po ay hindi na daw, quote unquote, na sila'y humihingi ng tawad sa ating Ama sa Langit sapagkat sa krus ng Kalbaryo, pinatawad na raw sila. Yan po ang unang tanong. Kaya sasagutin po ng ating pong guest kung bakit po merong ganyang mga doktrina na para bang pag nagkasala, wag na raw sapagkat pinatawad na raw tayo ng Panginoon Diyos. Praise the name of the Lord. Now, nais ko pong basahin yung pinanggalingan ng bagay na yan. Ang sabi po ng 1 John chapter 1, verses 8 to 9, ang sabi po ng banal na kasulatan, if we claim to be without sin, we deceive ourselves and the truth is not in us. Verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Verse 10, if we claim we have not sinned, we make Him out to be a liar, and His word has no place in our lives. Para masusugan po yung mga talatang iyan, itutuloy po natin yung 1 John chapter 2. Ang sabi po, verse 1, my dear children, I write this to you so that you will not sin. But if anybody does sin, we have one who speaks to the Father in our defense, Jesus Christ, the righteous one. Now, mga kapatid at mga giliw na sumusubaybay sa programang ito, ang katuruan po na ating napakinggan ay hindi na raw kinakailangang magsabi pa at mag-confess pa ng kasalanan sa ating Panginoon. Pero ito pong mga talatang ito ay nagsasaysay at nagsasaad sa atin na ikaw at ako ay inaabisuhan ng Panginoon in order to restore that broken fellowship, we should communicate with our God. There are two kinds of forgiveness na nais kong ilagay sa inyong isip at sa inyong puso. Una, yung tinatawag nating judicial forgiveness. Ang sino mang lalaki at babae na tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay ay pinawalang sala. Ang tawag po ay justification by faith. Judicially, idiniklara sila ng dakilang hukom na pinawalang sala na para bang hindi sila nagkasala. Justified by faith. Judicial forgiveness. Alright? Pangalawa,
Yun naman po tinatawag nating parental forgiveness. Sa loob ng tahanan, kapag ka nagkaroon ng problema sa pagitan ng ama at anak, kinakailangan pong kung ang nagkamali yung anak, hihingi ng sorry yung anak sa ama, at kung ang nagkamali naman yung ama sa anak, hindi naman kalalabisan na humingi naman ng sorry o tawad yung ama sa anak. At dahil dito, nare-restore ang fellowship, nare-restore ang magandang samahan sa pamilya. Hindi pinapag-usapan dito, mga kapatid, yung relationship. Kasi ano man ang nangyari sa pagitan ng mag-ama, hindi nawawala yung relationship. Ang nawala po ay ang fellowship. And in order to restore that fellowship, we need to confess our wrongdoing to one another. Ang sabi po ni King David, restore to me the joy of my salvation. Nang magkasala po si David sa Panginoon, nagkaroon po siya ng problema kay Bathsheba, kay Uriah. And to make the story short, nalungkot po si David. Nawala yung fellowship. Ang ginawa ni David para ma-restore yung fellowship na yon, kinausap niya ang Panginoon at ang sabi niya, restore to me the joy of my salvation. Hindi sinabing restore to me my relationship with you. Ni David ay ma-restore ang fellowship at hindi ang relationship. We are governed by communication. If you want to detach yourself sa ibang mga tao, tanggalin mo yung communication. Napakahalaga po ng pakikipag-usap ng sumasalangit. Praise God. At yan po ang unang katanungan. Totoo po na tayo po mga born-again Christians, sinulat po ang 1 John, 2 John, 3 John para po sa mga mananampalataya. Ano ba nga nagkasala ka, hindi ka nahingi ng tawad? Pwede po yun kasi pagkakamali ng tao hingi ka ng tawad sa Panginoon. Kaya nga sinulat yung 1 John 1:9, if we confess our sins unto God, He is just and faithful. Siya po ay tapat at banal, tayo kanyang patatawarin at lilinisin sa lahat ng ating kalikuan. Siyempre, pagsisi natin kasalanan, pagtalikod na rin po yan sa ating kasalanan. Kaya po yung tinuturo ng mga hyper grace ay yan po ay pagsalita ng Panginoon at marami silang nasisilong mga ibang mga tupa na galing po sa mga local churches. Kaya po yan dapat ingatan ng mga pastol. Ngayon po ay pangalawang ang sabi nila ay hindi ka na raw dapat nananalangin pa. Alam naman ng Diyos yan. At bakit ba tayo ay minsan ay nananalangin pa? Alam naman ng Diyos yan. Kaya papasakuli ang tanong na ito upang sagutin ni Bishop Ray ang katanungang yan. Mga giliw na taga-subaybay, God is all-knowing. God is sovereign. May sinasabi sa Biblia hindi mo pa nga sinasabi ng labi, alam na ng Panginoon. Because God is sovereign. God is omniscient God. Knowing. Pero it doesn't mean na hindi ka na kinakailangan makipaghuntahan at makipag-usap sa ating Panginoon. Kinakailangan po, ang Panginoong Hesus nga, hindi ba? Nung nandito siya sa daigdig, ano po ang ginawa ng ating Panginoon? Lagi po siyang nananalangin sa umaga, nananalangin sa tanghali, nananalangin sa gabi. At nung siya nananalangin pa rin po siya sa Ama. So ang Panginoong Hesus po ang ating pattern. Kung ang Panginoong Hesus ay nakikipusap sa Ama sa pamamagitan ng pananalangin, tayo pa kaya? Tandaan po natin, less prayer, less power. Less prayer, less power. More prayer, more power. No prayer, no power. Yun, Bishop Ted. At bilang karagdagan, inutos po ng Panginoon sa Bible, pag binasa niyo po Matthew, Mark, Luke, and John, si Jesus mismo ang nagtuturo. Sabi ni Jesus, a man ought always to pray, not to faint. Luke chapter 18, verse 1. Even St. Paul, sabi ni San Pablo, be anxious for nothing but
everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be known unto God. Kaya po tayo po ay huwag magpapanipaniwala sa mga bagong gawa at plano ng dyablo para sirain ang ating pananampalataya. Yan po ay espiritu ng katamaran. Sabi rin na karagdagan na ang mga full gospel daw, mga Pentecostal ay puro pahirap ang ginagawa sa mga mananampalataya. Hindi po totoo yun. Talagang bukal sa puso ang paglilingkod sa ating Panginoon. Pangatlong katanungan ay praise God. Sabi nila ay hindi ka na raw dapat mag-share ng ebanghelyo sapagkat alam na ng Diyos kung sino ang maliligtas. Kaya makikita mo yung mga hyper grace na yan, nagdi-divide ng mga simbahan, ang sinesharean ang mga pastor, ang mga tupa na mananampalataya na, at inaagaw at sinisira, pinaghihiwalay sa kanilang mga iglesia. Kaya Bishop Ray, ano ba masasabi mo dyan sa sinasana hindi na dapat mag-share? Kinalulungkot ko po sabihin, yan ay taliwas po sa sinasaad ng banal na kasulatan. Kinakailangan po ang lahat ng bagay ay kinakailangang pumasok at mapilter ng Word of God. Kung meron po kayong banal na kasulatan, open your Bible in Acts chapter 20, verse 23 hanggang sa mga sumusunod. Ang nagsasalita po dito ay walang iba kundi si Saint Paul. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, ganito po ang sinasaad. I only know that in every city, the Holy Spirit warns me that prison and hardship are facing me. Ito po ang buhay ni Saint Paul. Dahil po sa pangangaral niya ng salita ng Diyos ng walang tigil at walang humpay, nararanasan niya ang persecution, nararanasan niya ang suffering because of the gospel. Bakit? Hindi po siya tumitigil. Hindi po siya namamahinga. Bakit? Inari niyang kalugihan ang lahat ng bagay, makamtan lamang niya ang pinakamabuting bagay sa kanyang buhay. Sa verse 24, however, sabi niya, I consider my life worth nothing to me, if only I may finish the race and complete the task the Lord Jesus has given me. Ano po yun? The task of testifying to the gospels of God's grace. Si Pablo po ay hindi tumigil at hindi lumubay sa pangangaral ng salita ng Diyos. Lahat po ng naisulat na liham ni Paul sa iba't ibang lugar ng iglesia ay nasulat nang siya ay nasa loob ng kulungan. Nasa loob na po ng kulungan, pero hindi pa rin po siya tumitigil. Hindi pa rin po siya lumulubay. Kaya po ako ay hindi sumasang-ayon na hindi na kinakailangang mangaral. Hindi po totoo yon. Ang sabi po ng banal na kasulatan, preach the word in season and out of season. Magpatuloy po tayo. At ang sabi ng Bible, humayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang mabuting balita ng kaligtasan. Bautismuhan nyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo at ang ipinag-uutos ko sa inyo. At narito, ako'y sa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Tatanungin ko po kayo, natapos na po ba ang sanlibutan? Uhay pa ho tayo. Ibig lang po sabihin, hindi po tayo titigil, hindi po tayo lulubay sa pangangaral ng salita ng Diyos sapagkat ang salita lamang ng Diyos, this is the power of God unto salvation to those who believe. Ngayon, bilang karagdagan, dahil hindi na sila nangangaral ng ebanghelyo sa mga unbeliever o mga taong wala pang Diyos, ang kanilang kinukulimbat, Bishop Ray, yung church na meron church. Yung tawag dito ay proselyting. Ano ba masasabi mo dito? At ito ba ay, di ba ito ay hindi tama sa harapan ng Panginoon? Mga giliw na taga-subaybay, tayo po ay may kani-kaniyang lugar na ipinaglagyan ng Panginoon. Nais ko pong basahin sa inyo yung Psalms 92. Napakalino po nito eh. At kung meron po kayong banal na kasulatan, nais ko po kayong anyayahang basahin yan.
Sa Psalms 92 verses 10 to 15. At ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Planted in the house of the Lord, they will flourish in the courts of our God. 14. They will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. 15. Proclaiming the Lord right. He is my rock, and there is no wickedness in Him. Doon po sa talatang 13, ang pinag-uusapan pong planted in the house of God, ang tinutukoy po dito, Bishop Ted, ay ang local church na yung kinabibilangan. Itinanim tayo ng Panginoon sa lugar na yon. Tayo ay mamumunga. Tayo ay lalago, uunlad sa courts of our God. At sabi sa 14, they will still bear fruit in old age. They will stay fresh and green. Ang Panginoon ay nagdala sa atin sa mga local church na ito upang tayo'y alagaan ng pastor, yung under shepherd. May mga local churches po tayong kinabibilangan. Po sa local church, merong under shepherd na inatasan ng Panginoon upang ang mga tupa ay alagaan. Ngayon, nakalulungkot isipin, napakalinaw po ang sinaad ng banal na kasulatan. Sabi ng Panginoon sa mga alagad, "Come and follow me, and I will make you fishers of men." If you are not fishing, you are not following. Nais ko pong i-qualify yan. Fishing na pinag-uusapan doon ay hindi po pangingisda sa palaisdaan ng may palaisdaan. Yung pong pangingisda ay pamamalakaya, panguhuli ng isda sa malawak na karagatan. Yung pong may mga palaisdaan at may nangangasiwa ng tagapag-alaga ng mga isda, wag nyo na pong pinapasok sapagkat yan po'y tandang pagsasabi ng pagnanakaw. Yun po yun. Di ba ang magnanakaw ay si Satanas? Aba, yan ang trabaho niya. Kaya marami pong mga iglesia sa panahon to, mga Abe, local ang church. nakalulungkot, Bishop, kahit sa mga Christian circle, usong-uso yung sulutan ang sulutan. Kaya ganun. May Abe, kargang demonyo. the heart of the problem, Bishop Ted, is the problem of the heart. Kapag ka binasa mo yung Matthew 15, kapag ka ang puso ay talagang hindi hinawakan ng Panginoon, makikita sa labas ng buhay na, you will know them by their fruit. Sabi ng banal na kasulatan. Okay. Kapag ka ang bunga ng isang mangangaral, sinabi mo kanina, nangungulimbat, nanunulot. Nakalulungkot isipin, yun po ang sinasaad ng banal na kasulatan, hindi po nalulugod ang Diyos sa ganyang kalagayan, Bishop Ted. Ayan. At mamaya po sa part 2, kukuhanin po natin yung tatalakayin natin yung local church, saka yung pastor, saka mga tupa. Ngayon ay meron pong another question dito na pinapaabot ni Francis Lai. Tinatanong dito sa ang mga hyper grace pala ay wala nang ikapo. Yan daw ay lumang tipan at pag sabi ng iba na ang ating pananampalataya. Sagutin mo nga ito, Bishop Ray, kung itinatanong bakit iba ay wala sa kanila ikapo at sa panahon daw iyan ni Moises ang ikapo. Mga giliw na taga-subaybay, yung pong ikapo ay nangyari pa sa panahon ni Abraham. At sa panahon ni Abraham, wala pa hong kautusan nun. At alam niyo po ba, mga kapatid, yung pong lineage o nung panahon ni Abraham ay naganap sa ating kapanahunan sapagkat ipinangako ng Panginoon sa Galacia. Ang lino-lino po nito Napakaganda pong basahin ito Ang sabi po ng banal na kasulatan, glory to God, Galatians chapter 3, verse 10. Nais ko pong basahin sa inyo ito. From the curse of the law, by becoming a curse for us, for it is written, "Cursed is everyone who is hung on a tree." 14.
He redeemed us in order, even to Abraham, might come to the Gentiles through Christ Jesus, so that by faith we might receive the promise of the Spirit. Ang tanong, sino po ba si Abraham? Abraham is the father of faith. We are under the law. Yun po ang sabi ni Diyo. Sabi po sa Galatia, Kapitulo 3, talatang 10. Ang sabi po dito, all who rely on observing the law are under a curse. For it is written, cursed is everyone who does not continue to everything written in the book of the law. Oh, totoo po ito, Bishop Ted. Sa banal na kasulatan, kapag ka nasunod mo yung 9 sa 10 utos, nalabag mo yung isa, nalabag mo ng lahat yon. Ngayon, yung bang kautusan ni kasalanan? Hindi. Ang kautusan, binigay upang malaman natin kung ano ang standard ng Diyos at kung ano ang kalagayan mo sa harapan ng Diyos. Ang kautusan ay nagiging babysitter natin. Ang kautusan ang nagturo sa atin upang kilalanin natin si Jesus. Buhay, sapagkat sa ganang ating sarili, hindi natin kayang iligtas. Si Jesus ang gumanap ng kautusan. Balik tayo sa ikapo. Noong panahon ni Abraham, si Melchizedek ay nagbigay. Si Abraham ay nagbigay ng ikapo kay Melchizedek. Wala pa hong kautusan noon, mga giliw na taga-subaybay. Kaya po yung ating pattern na ginagawa ng pag-iikapo o yung 10% ay isinunod natin sa pagbibigay ng ikapo ni Abraham kay Melchizedek. At uulitin ko po sa inyo, mga kapatid, habang nasa mundo, kailangan ng pondo. At ang samahang walang pera, samahang walang kakwenta-kwenta yan. Paano ka tutulong kung wala kang pondo? Paano ka magkakawanggawa kung wala kang pondo? Ang mga bagay na ito ay ipinatutupad natin sa ating kapanahunan para mabigyang kalwalatian at kapurihan ang ating Panginoon. So yung tithing, ang ating ting nito, ay yung pattern na ginagawa ni Abraham kay Melchizedek. Abraham is the father of faith. At tayo pong lahat ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa kautusan. Ngayon, yung bang kautusan mali o tama? Natin ilagay ang kautusan sa dapat niyang kalagyan. Yung pong kautusan ay nagsisilbing salamin natin. Kapag ka tumingin ka sa salamin, nakikita mong ikaw ay may tagyawat. Nakikita mo kung may dungis ang iyong mukha kapag ka tumingin ka sa salamin. Pero yung pong salamin, Ted, hindi mo pwedeng gamiting pantanggal ng tagyawat. Kasi lalong lalala ang tagyawat kapag ka ginamit mo ang salamin. So yung pong salamin ay itinuturo tayo sa ating Panginoong Hesus para tanggalin ang tagyawat na kasalanan. Praise God. Kaya siguro, Bishop Ray, kung bakit yung iba ay ayaw talaga ng ikapo, siguro talaga ayaw magbigay. Pangalawa, baka ang puso nila talagang maramot o talaga namang sila'y mayaman, ayaw bawawasan ng kanyang kayamanan. At hindi lamang po yan, sinabi ng Malakay chapter 3, nilagay doon yon, sinabi rin, tithes and offerings. Meron din pagkakaloob sa Panginoon, pagkakaloob. At yan po ay sinabi ng Bible. Tama po sabi ni Bishop Ray, panahon ni Abraham, nagbibigay na siya. Wala pa yung batas na kay Moises ipinagkaloob na. Yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Bishop Ted, masabad lang ako. Ang lino-linaw Ang pagkakaloob, bakit tinawag na pagkakaloob? Hindi tinawag na paglalabas. Tandaan po nating lahat, tinawag po itong pagkakaloob kasi mga kaloob na yan ang nagpapakita ng tunay na larawan ng ating puso. Kaya nga pagkakaloob, nanggagaling po sa loob. Ngayon, ang payo po ng inyong lingkod, kung kayo naman po'y magkakaloob at ang puso nyo naman ay lungkot sa karamutan, wag nyo yan.
Kasi ang sabi ng 2 Corinthians 9:7, God loveth Cheerful giver. cheerful giver. Tama po, sabi ni Bishop Ray, kung ang buso naman natin napaka, ang tawag doon, yung Lukot na lukot. lukot na lukot, malungkot, lukot, talaga ba't magbibigay pa nga naman tayo? Hindi naman kailangan ng Diyos talaga yan. Kaya lang tayo nagbibigay, yan ay isang uri ng pagmamahal at pagsunod natin sa kanyang sinabi, sa kanyang salita. Bakit ba si Mm. at pinaburan ng Panginoon si Abel? Mm. Kasi si Abel nagbigay ng may kagalakan sa puso at nagbigay ng pananampalataya. Ano ginawa ni Cain? Nagbigay si Cain ng kaloob. Ang ibinigay mga kuluntoy na gulay, Uh-huh. mga lantang gulay, Mga tira-tira. at hindi po siya nagkaloob ng may pananampalataya. Uh-huh. So, ang pinaburan ng Panginoon ay ang kaloob ni Abel, sapagkat ang kaloob ni Abel ay atas ng pag-ibig. Uh-huh. Ngayon, nakalulungkot, Bishop Ted, Uh-huh. hindi naman lahat, Okay. pero napupunakula naman. Uh-huh. Kapag ka panahon ng giving sa church, sasabihin ng isang exhorter, oras na po ng pagkakaloob. Yung iba nahihilo. Okay. Yung iba naman naihi. Uh-huh. At yung iba naman nagbabaliw-baliwan at bumabalik lang sa katinuan pagkatapos ng giving time. May karga ng demonyo siguro. No? Yun napupuna ko lang, Bishop Ted. Ngayon, meron ba kung ano yun? Ano yun? Pagdating sa issue ng giving, walang iniwan, parang bayawak. Ano naman yung bayawa? Bishop Ted, yung bayawak, ilan lang naman ang daliri niyan. Kapag yung dalawang kamay ng bayawak ipinasok dun sa lungga, alam mo ba, kahit 5 katao ng matitipuno katawan ang humila palabas. Doon sa bayawak, sa loob ng lungga, hindi nila mailalabas yan. Sukdulang maputol ang buntot ng bayawak. Mhm. Ganon, may mga taong pagdating sa issue ng giving, Bishop Ted, Okay. ay parang bayawak. Meron pang isa. Ano Baka yun? gusto mong malaan. Ano pa naman? Yung iba naman sa pagkakaloob parang kabayo naman. Mhm. Yung kabayo, pakinggan nyo pong mabuti. Yung kabayo kapag ka hinimas mo sa likod, hindi sisipa Kapag ka ang kabayo hinimas mo sa ulo, hindi sisipa yan. Kapag ka hinimas mo sa buntot, hindi sisipa yan. Itanong mo sa akin kung kailan sisipa ang kabayo. Kailan sisipa ang kabayo? Himasin nyo po yung tiyan, sisipain kayo. Ano ibig sabihin ng Ang tiyan? ibig sabihin po, mga giliw na taga-subaybay, pag-usapan na ang lahat ng paksa sa church. Pag-ibig, Mm. forgiveness, Mm. evangelism. Mm. Wag lang pag-uusapan ng giving, tsak na sisipa, Bishop Ted. Ayan. Yan po ay nasagot po yung tungkol sa tithings. Kaya pwede ho tayong magkaloob sa simbahan, sa inyong mga local church, sapagat yan po ay binigay ng Diyos sa ating lahat. At siguro, Bishop Ray, paano nga naman, babasahin ko lang itong talata sa 2 John chapter 10 and 11. Kasi marami ngayon nagbabahay-bahay na mali ang katuruan. Pero sinabi ni Apostle John sa 2 John chapter 10 and 11, kung may dumating man sa inyo na iba ang ipapangaral tungkol kay Kristo, huwag niyo siyang tanggapin sa inyong tahanan, ni huwag ninyo siyang batiin na may pagpapala. Verse 11, sapagkat ang sino man bumabati sa kanya ng ganoon ay nakikibahagi sa masasama niyang gawain. Kaya pinagbabawal po yan yung mga mas talo ngayon. Hindi naman pupunta sa bahay. Through Facebook o Facebook, ano pa? Text. Through text, sa messenger, nakikilike-like pa kayo. Nakita nyo na mali ang katuruan, nakikipagsabuatan kayo. Kaya sabi ng Biblia, yung espiritu na yan, ang sabi ng Bible, ay nakikibahagi kayo sa masama nilang gawain. Kaya ang nangyayari, ay natatransferan kayo ng maling doktrina. In the end, makikita nyo po, yung doctrine na yon, namamali na rin po kayo. Kaya yan po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya ang una natin tinalakay, yung tinatawag na wrong doctrine
ng grace o hyper grace. Wala po sa Bible na hyper grace. Grace alone. At hindi lamang po yun tayo magko-concentrate doon. Yung iba, ginawa na pong persona ang grace. Ang grace po ay si Jesus po ang may bigay niyan. Ang church ay holistic. Meron pa hong faith. Merong tinatawag na doctrine ng Holy Spirit, doctrine ng Diyos Ama, Diyos Anak, may doctrine ng salvation, may doctrine ng tungkol sa tao. Napakalawak po ng salita ng Panginoon. Kaya po tayong mga anak ng Diyos, kapag meron kayong mga katanungan, meron kayong mga tungkol sa doktrina, tatanong kayo sa inyong mga pastor na tinalaga sa inyo ng Panginoon. Praise God. Ang part 2 naman po ay pag-uusapan natin mga ilang oras lang ay patungkol po tungkol sa pastor at saka mga tupa. Bishop Ray, merong mga tupa na ayaw magpasakop sa kanilang mga pastor. At ang pinagmamalaki nila, yung choice nila. Ano ba ang sabi ng Bible diyan? Merong mga tupa at saka merong mga kambing. Ano ba sinasabi ni Jesus tungkol diyan? Dito po, Bishop Ted, sa Hebrew 13:7, nais ko pong basahin ang sinasaad ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Biblia, remember your leaders. Remember your leaders. Ibig sabihin, huwag niyong lilimutin ang leaders, who spoke the word of God to you. Consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Ibig pong sabihin, mga kapatid sa Panginoon, yung pong mga leader na itinalaga ng Diyos sa ating mga churches, ang may katungkulan at kapamahalaan na magturo ng salita ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, consider the outcome of their way of life and imitate their faith. Kaya po leader yan may mga tagasunod. Hindi ho ba? Susundan po natin. Ngayon, ang leader po, ang pastor, tinutulungan. Hindi pinagtutulong-tulungan. Nakalulungkot pong isipin kapag nakaharap yung pastor natin, binibigyan nyo ng bulaklak. Nilalagyan nyo ng bulaklak sa lieg. Kapag nakatalikod, tinitira nyo ng balaraw. Kaya ang pastor, duguan. Kung hindi sa tulong at biyaya ng Panginoon, baka ang mga pastor naglayasan na. Pero dahil sa biyaya na ibinibigay ng Diyos, kayang-kayang paglabanan, pagtagumpayan ng mga pastor ang ganyang buhay. Kaya ang sabi ng Bible, remember your leaders. Pangalawa, Hebrew 13:17, ang sabi ng Bible, hindi lamang remember your leaders. Ang sabi ng Biblia, obey your leaders, and submit to their authority. Ang tanong, kanino bang authority yung hawak ng pastor? Yan pong authority na yan ay nagmula po sa Panginoon. Kung mapapansin po ninyo, yung Romans 13, kasama pong tinutukoy doon, ang binigyan ng authority ay ang mga pastor. Kapag sinusunod po natin, nagpapasako po tayo sa authority ng pastor. In effect, you are obeying the authority given by God to him, at ang Diyos mismo ang ating sinusunod. Ano po ba ang tungkulin ng leader? They keep watch over you as a man who must give an account. Obey them so that their work will be a joy. Kapag sinusunod po natin, minamahal po natin ang ating pastor, nagagalak po silang tupdi ng kanilang tungkulin. Hindi na po ito kabigatan. Kasi kung magiging kabigatan, dahil sa katigasan ng ating mga ulo, ito po'y magiging kabigatan sa kanilang mga katawan, sa mga pastor, at ito'y hindi ninyo ikabubuti. Bishop Ted. Bilang karuktong ng ating pong pinag-usapan tungkol sa the relationship between the pastor and the flocks, meron po nagsasabi ay kinumpara ng Biblia ang mga flocks ay katulad na isang tupa, kaibahan sa mga kambing. Ano po masasabi niyo diyan, Bishop Ray, sa pagkakaiba ng tupa at saka ng kambing? Kailangan po ng tupa ang pastol.
Kasi po sa pag-aaral, ang tupa po, bukod sa malabo na mata, mahina pa ang tenga sa pag-aaral. Kaya po ang mga pastol, kinakailangang merong sinusundang pastol ang tupa. Sumusunod ang tupa sa pastol para hindi siya maligaw ng landas na kanyang nilalakaran. At kung meron man siyang pinakikinggang higit sa lahat, bagamat mahina ang kanyang tenga, ay walang iba kundi ang kanyang pastol. Kuminsan hindi nasunod ang mga tupa, naligaw, at ano tawag mo diyan? May shepherd staff po ang pastol. Yung pong shepherd staff, dalawa po ang kanyang tungkulin sa mga tupa. Kung mapupuna po ninyo, yung shepherd staff may pangalawit na ganon. At mahaba po sa baba. Ang pastol po, yan po ang ginagamit niyang pantaboy sa mga mapanirang lobo. Para hindi masila ng lobo ang mga tupa, ipinagtatanggol po ng pastol ang mga tupa laban sa mga lobo sa pamagitan ng kanyang shepherd staff. Ngayon, dahil po hindi lamang matigas hindi lamang malabo mata, hindi lamang bumahina ang tenga, may matigas din pong ulo ang tupa kung minsan. Tupa ba yan o kambing? Kung minsan merong ganong tupa, no? Kaya nga may pangalawit Nahuhulog sa bangin. Dahil hindi sumusunod sa kanyang pastol. At ang trabaho ng pastor, kalawitin yung leeg nung tupang iyon. Sa leeg kakalawitin, ha? Oo. Ngayon, mga kapatid, iba po yung kambing sa mga tupa. Yung pong kambing, nanunuwag po ng pastol yon. Yung pong tupa, hindi po nanunuwag. Kaya lang po sila nadudupila sa mga bangin. Katulad ng binanggit ko po sa inyo kanina, talagang malalabo mata nila, mahihina ang tenga, at kuminsan may matitigas ding ulo ang tupa. Kaya po, dinidisiplina sila ng pastol. Iba naman po, ang likas naman ng mga kambing. Ano naman yung likas? Matalas po ang mata ng kambing. Matalas po ang pandinig ng kambing. At lalong matigas ang ulo ng kambing. Alam na alam ng mali, hindi talaga sumunod sa pastol. Pero mapupuna mo, kapag ka pinagtabi mo yung kambing at yung tupa, parang halos magkamuka. Magkamuka. So, hindi mo malaman talaga sila. Sa daragarap natin sa Panginoon, pagbubukod-bukurin ang mga tao tulad ng pagbubukod ng pastol sa kambing at sa tupa. Sa kaliwa niya'y ang mga kambing at sa kanan niya'y ang mga tupa. Kapag binasa niyo yung Matthew 25, yung mga tupa, tumutulong lang hindi nila nalalaman. Likas sa kanila ang pagiging generous. Okay? Kaya sabi ng Panginoon, nung ako'y mabilanggo, dinalo niyo ako. Nung ako'y mapunta sa ospital, pinuntahan niyo ako. Nung ako'y walang maisuot, binigyan niyo ako ng damit. Nung ako'y walang matirhan, pinatiran niyo ako. Sasagot ang mga matuwid, sasagot ang mga tupa. Kailan namin kayo nakitang walang damit at binigyan niyo namin kayo ng damit? Kailan namin kayo nakitang nakulong, pinuntahan? Kailan namin kayo nakitang na-ospital at dinalaw? Kailan namin kayo nakitang walang matuluyan at pinatuloy? Ang sabi ng Panginoon sa mga tupa sa gawanan, ang lahat ng ginawa nyo sa mga taong ito, sa mga maliit na ito, hindi nyo sa kanila ginawa. Ginawa nyo ito sa akin. Ginawa nila ang mabubuting bagay dahil yun ang kalikasan ng tupa. Ginawa nila yon nang wala silang kamalay-malay, wala silang ambisyon. Bakit? Yung kasi ang kanilang kalikasan. Yung mga kambing, napakatindi naman nun, ano? Ang Panginoon, humarap sa kaliwa. At ang sabi niya, no ako'y pumunta sa ospital, hindi niyo ako dinalaw. No ako'y makulong, hindi niyo ako pinuntahan. No ako'y walang matuluyan, hindi niyo ako pinatuloy. No ako'y walang damit, hindi niyo ako binigyan ng damit. Sasagot yung mga kambing. Kailan namin kayo nakitang nakulong at hindi namin kayo nangangatwiran pa. Sinabi na ngang hindi pinunta, mangangatwiran pa, lulusot pa.
Ang sabi ng Panginoon, lahat ng bagay na ipinagkait nyo sa maliliit na mga ito, hindi nyo sa kanila ipinagkait nyo yan sa akin. Mga giliw na taga-subaybay, maliwanag pa po sa sikat ng araw na ibang-iba po ang karakter ng kambing sa tupa. Meron ding parallel yan eh. Alam mo ba kung ano yan, Bishop Ted? Yung paru-paro at saka yung uod. Alam mo ba ang pagkakaiba nun? Yung uod, kapag gumapang yan sa dahon, nasisira ang dahon. Kapag gumapang sa sanga yan, nasisira ang sanga. Ang trabaho ng uod ay manira. Ikinalulungkot ko po sabihin, yaman pinag-uusapan natin ang miyembro at ang church. Marami pong nagsasauod sa church. Sa halip na makatulong sa church, naninira pa sa loob ng church. Hindi maaasahan ng pastor na tumulong ang mga uod. Pero alam nyo ba, ang uod kapag nagkulong sa kukun at ito ay nagkulong sa dahon, after 2.5 weeks, puputok yung kukun at lalabas po ang magandang paru-paro. At yung paru-paro, kapag dumapo sa isang bulaklak at lumipat sa ibang bulaklak, merong pollen grain na nadidikit sa kanilang mga paa. At ang nagiging resulta, lalong nagiging makulay ang paligid. Ang dalangin ko sa oras na ito, lahat ng ating mga kapatid ay maging paru-paro. Tutulong sa church, tutulong sa pastor, upang lalong umunlad ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo ng Panginoon. Purihin po ang Panginoon, narinig natin ang dalawang topic, isang tinatawag na grace at saka yung tinatawag na local church. Nandiyan po sa local church ang pastor at ang tupa. Ngayon mga magulang mga kapatid, ang tunay na kaligtasan ng tao ay hindi nakabatay sa magagawa ng tao, kundi si Jesucristo ang tunay na kaligtasan natin. Ang sabi ng Biblia sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No man comes to the Father except by me. Si Jesus po ang nagligtas sa iyo, nagligtas sa akin, nagligtas sa ating lahat. Sabi ng Romans 3:10, there is no righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Lahat naman ng bagay na ito maglalaho sa daigdig na ito, subalit ang nagawa mo kay Jesus mananatili magpakailanman. Ano po yun? Kapag ikaw ay nagsisi ng kasalanan, tumalikod sa kasalanan, tinanggap mo si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas na yung buhay. Jesus, the head of the church, and we are His body. Tayo po ay magiging tupa ng Panginoon. Siya yung ating great shepherd. Gusto bang maranasan ang kaginawahan ng buhay? Buhay na walang hanggan, buhay na maayos, pagbabagong buhay, parang paru-paro, uod, naging paru-paro, magiging matatransform ang buhay mo from glory to glory. Ayan ay ginawa ni Jesus 2,000 taon na nakakaraan sa krus ng Kalbaryo para sa iyo at para sa akin. Ano gagawin natin? Sumunod ka sa mikling panalangin ng pagtanggap, pagsisisi at pagtanggap sa ating Panginoong Hesukristo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, ako po ay nagpapakumbaba, nagsisisi ng kasalanan sa lahat na nagawa ko mula sa pagkabata hanggang ngayon. Mula sa araw na ito, tinatanggap kita bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami pong salamat. Amen. Kung tinanggap niyo po si Jesus sa mikling panalangin niyan, ikaw na po ay anak ng Diyos at ikaw ay mauuhaw sa kanyang salita at susunod ka sa ating Panginoong Hesukristo. Ang pangalan mo ay nasulat sa aklat ng buhay sa langit. Tayo po ay dadako sa panalangin, mga prayer request na nandito ngayon. Kulang ang ating oras at sa susunod po tatalakayin natin yung ibang mga katanungan nyo at sasama natin si Bishop Ray. Dinudulog namin sa iyo, Panginoon, si Risa Oñate. Release a good health, abundant life, strength to all JCTD family. Si Ana Palsis, Lord, release healing and deliverance and financial breakthroughs. Si Shell Barion, pagpalain mo si Jaime Arante na sa ospital ngayon at hayaan mo po na pagalingin mo po siya sa pangalan ni Jesus. At pagpalain mo si Marian Centeno at gumaling po ang kanyang ama sa pangalan ni Jesus.
alisin mo ang tubig sa baga in Jesus name. Si Teresa Abogado, humaba pang buhay ng nanay niya at magkaroon ng pangangatawang may kalusugan. Si Taiga Nakayama, Lord, pagpalain mo po matanggal ang allergy sa kanyang asawa, sa kanyang anak, in Jesus name. Si Dalisay Jacinto, pagpalain mo po, Panginoon, ang kanyang bilas na si Renato Francisco na nakakumpine sa hospital in the name of Jesus. Si Jim Atun Vicente, pray for Tristan James Atun Vicente suffering from cancer. Lord, ibaba mo yung mapagpalang kamay, pagalingin mo po ang batang ito, 12 years old, in Jesus' mighty name. So Lolita Bagay, pagpalain mo si Ninang Lolita Bagay na makakita ng bayan sa lupa nila sa San Ildefonso and Abukay, Bataan. In the name of Jesus. Lord, dinudulig namin si Olivia Balinagay, magkaroon ng kagalingan in Jesus' name. Si Amdir, si Crisel Anroyo, nagkaroon ng swab test, maging negative ang resulta in the name of Jesus. Si Wilfredo de la Peña, na di maganda ang pakiramdam in Jesus' name. At ang kompletong kagalingan yung sumayo. Si Denya Parel na laging Lord release deliverance sa kanyang buhay. Si Lolita Amon, Pastora Lolet, deliverance from Mami Carmen, panaligan, pagsusuka at pagkahilo. Lord, thank you sa iyong mga alatay. Kami ay nagsigaling. Si Dr. Ruyubian Israelita de Guzman Pestaño, prayer for healing, Mr. Moreno Uy, problema sa dugo. Si Mandy Marnanit, naka-intubate sa hospital in the name of Jesus sa Italy dahil sa COVID-19. Lord, release, Lord, ang iyong milagro sa mga may sakit at may karamdaman in Jesus' name. Si prayer for Cristel Fernandez, alisin mo ang ubo at sipon. Si Angelic Santiago, pray for Joan Pakate Mapusaw, namamaga ang muka in Jesus' name, release healing. Si ni Estoque Ebalo, husband Ricardo Ebalo, healing from gout, maging negative sa COVID-19 in Jesus' mighty name. Lord, maraming po salamat sa araw na ito at kami po ay binigyan mo ng doktrinang tama at lumakad kami sa iyong katwiran, sa iyong kabanalan. Habang si Jesus ay malapit ng dumating, ingatan mo kami, Panginoon Diyos, sa paglilingkod sa iyo. Bless all the viewers, listeners ngayong gabi. To God be the glory, all the honor, all the praises. In Jesus' mighty name this we pray. Amen and amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. This is Bishop Ted Malaki. Nagsasabi sa inyo, you are highly favored by the Lord. As sinabi ni Pastora Lily, you are blessed forever and ever. Magkita-kita po tayo sa darating na linggo, 7:30 and 10:30 ng umaga. God bless you sa inyo lahat. Bye-bye. In Jesus' name, amen.